Okay, Mr. Negative Speaker, it's your time to give your constructive speech. You have 12 minutes constructive speech. Okay, ready? Mr. Timer, are you ready? Okay, go. Okay, may nga hapon mga kauturan sa gihapon kag padayon kita sa aton nga last nga is this the last Mr. Moderator? Last sa nga pagtindog sa negative kag ginapamatud-an ni Mr. Intila mga kauturan kag mga kabyanan nga si Pedro amugid ang unang apo kay siya may mga supports man siya nga teksto nga kon aton nga binagbinagon mga kauturan kag mga kabyanan bisan ano na lang kabasa wala gid makita ang proposition sa karon nga hapon mga kauturan wala na prove sang affirmative side hindi ma-prove kay nga kung may mabasa lang tani bisan din na ng litra po litra basta mabasa nga Jesus Christ instituted the papacy tani okay na siya. Okay, so karon mga kauturan kag mga kabyanan ining paghambal ni Mr. Intila nga si Pedro highly exalted mga kauturan nga tungod kay siya amo ang chief shepherd. Sa Bible mga kauturan wala kada mabasa nga chief shepherd si Pedro. Dumdumon ta na mga kauturan. Huwag gida sing mabasa. Ang ginambal ka sa Biblia kung magdugang ka, dugangan ang imo nga karanataan eh. Diba? Anong imo nga ipamatuod sa wala ni mo nabasa? Bisan matag mga kauturan kang mga kabyanan nga si Kristo amo ang head of the church kag siya gid ang ulo sang iglesia, siya ang chief shepherd mga kauturan. I-divert ang ina nga title sa kay Pedro, which is hindi maayo mga kauturan kay nga ang titles nga para tali sa Ginoo ibutang sa kay Pedro. Then mabasa nga si Pedro chief shepherd. Ibase nila sa mga footnotes. Ang chief shepherd mga kauturan kang mga kabyanan nag-refer sa kay Kristo nga among magabalik liwat. Si Pedro di pa magbalik liwat niya. Okay. So diri mga kauturan wala ginatawag si Pedro nga po. Wala siya ginatawag nga chief pastor. Wala siya ginatawag nga prince of the apostles. Wala siya ginatawag nga head of the church. Hindi, wala siya ginataytulan nga ruler of the church o kon supreme pontiff. Wala Bible sina. Ginatawag lamang siya nga apostol o konservan. Kag Philo, presbyter, sunod pa sa 1 Peter 5:1. So dili mga kauturan, ang iba nagasiling nga nagalikaw lang si Pedro sini nga mga titles bangon kay he was so humble and modest. Inubuson siya. Apang mga kauturan, kung ang unang pope sa Roman Catholic Church nga ginasiling nila si Pedro, may humbleness kag modesty mga kauturan nga hindi disundon sa mga moderno nga mga papa. Nga wala nila sunod ni mga kauturan. Okay. So, si Pedro kuno amo ang nagpabakod sa iyang mga kauturan. Amo na ang ginaklaim sa aton nga isa ka presentor ni mga kauturan na representative sa Roman Catholic Church. Ini amo ang ginausar nga text sa mga Katoliko kag mga manugali sang mga Katoliko mga kauturan nga nagpamatuod nga si Pedro amo na isa ka papa o kun po tungod kay ginpabakod niya ang iya nga mga kauturan. So ang iban nga mga tao nagpalig-on man sa ilang mga kauturan. Si Pedro lang kabalo magpalig-on na. Buot pala silingon nga kung magpalig-on ka na sa imo mga kauturan po ka na dayon. Diin mabasa kung magpalig-on ka na po ka na dayon. Binuhatan, mga teksto ng mga binuhatan 18:23.
Binuhatan 14:21 following kag 15:32 sa Acts kag 41 verse 41. Sila man bala nga nagpabakod sa mga kauturan, mga pope na. So hindi na siya that explanation mga kauturan kag interpretation sa Bible nga wala mabasa, pareho ka na lang nagdugang. Kag may teksto sa Biblia mga kauturan, kung dugangan nga nimo, ano nga ni? If anyone shall add to them, God will add unto him the plagues that are written in this book. And if anyone shall take away from the words of the book of this prophecy, God will take away his portion of the tree of life and from the holy city and from the things that are written in this book. So hindi na siya maayo mga kauturan nga bisan wala, imo nga iduso. Okay? May nahibaluan ko, may nabasa ko mga kauturan sa rules ng law. Hindi ba lang ginatawag nga what is not included is excluded. Kung ano ang hindi mabasa, excluded na siya. Anong ipamatuod mo sa wala mo nabasa? Okay? So, dire mga kauturan, ining si Clem amo ang dito ba sa Jerusalem atong meeting about circumcision sa Acts 15. Ginapatihan nga si Pedro ang una nga naghambal kag naghatag solusyon sa isyu. Si Pedro kuno naghatag solusyon. Apang si Pablo kag si Barnabas ginpadala sa meeting agud nga hambalan ang mga apostoles kag mga tigulang. Sunod sa bersikulo 2, wala sing distinction nga makit-an sa mga apostoles dira mga kauturan. Nga labaw si Pedro, labaw iban, wala. Kung si Pedro amo ang ulo, nga hindi mabasa na si Pablo kag si Barnabas nagkadto agud nga hambalan ang pope, apostles kag mga elders. Hindi dira mabasa mga kauturan. Ang ginhambalan dira mga apostles lang, wala pope. Tani kung si Pedro amo ang ulo, tani gisulat dira nga okay, padala si Pablo kag si Barnabas agud nga hambalan ang pope, ang mga apostles kag ang elders. Hindi si Pedro ang una nga naghambal mga kauturan sunod sa claim. Si Pedro muna nga naghambal. Tapos na ang malawig nga debate anti siya naghambal. Sunod pa sa bersikulo 7, kag ang iyang hambal wala nagsitol sang isyu. Wala nagsitol sang isyu. Ang mga tao naghipos, tapos nga si Pablo nakahambal. Agod si Pedro nakahambal, agod nga mapamatian man ang tingog sang iban nga mga speakers, bersikulo 12. So, ang pag-solve sang isyu mga kauturan, hindi si Pedro, kundi si James. Basahan mo lang bersikulo 13 kag 19 mga kauturan. Si James ang nag-solve sang isyu, hindi si Pedro. Karon i-claim nimo nga si Pedro Pope dayon kay te. Wala dira sa kantis mga kauturan sa binuhatan 15 nga si Pedro amo ang nag-solve. Wala man dira sa kantis mga kauturan kasi Pedro Pope na kay te ato siya to. Wala mga kauturan kag mga kabiyanan. Kag ang bilog nga meeting, ginpanguluhan sang Holy Spirit kag hindi si Pedro. Bersikulo 28, nga amo ang nagiya sa mga apostoles suno sang aton mga natun-an na mga kauturan kag mga kabiyanan. Okay, kadamo sang mga claims mga kauturan sa mga tao nga concern katama mga kauturan sang papasi. Concern sang papasi nga pamatud-an gid according to the Bible along nga ara ang papasi. Kamo ang nagmakahambal mga kauturan kon ara or wala. Ang una na akong pamangkot kagina diin mabasa. Papasi nga ang papasi instituted by Jesus Christ. Wala, di mabasa mga kauturan. Kaya nga wala sa Biblia, paano mo mabasa ka wala sa Biblia? So karon mga kauturan, si Pedro hindi qualified mga kauturan nga mangin pope. Nga hindi siya qualified. Ang una diri mga kauturan, tungod kay ang popes not permitted to marry. Wala sila ginatugutan ng magpangasawa. Okay. Pero sa Mateo 8 versikulo 14, ginaayo ni Jesus ang ugangan ni Pedro. Ginaayo ni Jesus ang ugangan ni Pedro. Meaning, kung may ugangan si Pedro, may asawa siya. Di ka pwede may ugangan nga walang asawa.
Okay? Amo na ang isa ka kwalifikasyon, disqualification mga kauturan nga hindi ma-qualified si Peter nga isa ka po. Kag sunod pa sa 1 Corinthians 9:5, si Pedro padayon nga may asawa. Abot na sa Korinto ang record ha. Si Pedro padayon gyapon nga may asawa. Kag sunod pa diri sa New Catholic Edition of the Holy Bible mga kauturan. May dala ko diri nga Holy Bible sa New Catholic Edition. There is no question of a right to marry. The apostles had that right. Ang mga apostolis may ara sinang right. So kung mga apostolis may ara sinang right, si Pablo may ara pa sinang right. Oh. So di siya qualified mga kauturan nga mangin pope. Okay. Sa 1 Peter 5:1-3, si Pedro isa ka elder or bishop. Kagang bishop sa mga kauturan may asawa. Ha? Titus 1:5 and 6, kag 1 Timothy 3:2. Kag sunod pa sa footnote sa mga mangyapon nga Biblia sa mga Katoliko mga kauturan, priestly celibacy as a law is a latter ecclesiastical institution. Meaning mga kauturan, ginimuhimo na lang. Ano ang nasulat sa 1 Timothy 4 mga kauturan? Ha? Siguro striking ni para sa mga Catholics mga kauturan, pero basahon ko ni ang mga tao nga punggan ang tao nga magpangasawa. Now the Spirit expressly says that in the after times some will depart from the faith. Ang iba na, hindi tanan, some will depart from the faith, giving heed to deceitful spirits and doctrines of devils. Ini nga mga tao magtalikod sang pagtuo kang magapamati sang doktrina sang yawa, speaking lies hypocritically and having their conscience branded, they will forbid marriage. Hindi nga mga tao magdumili sang pagpangasawa. In the latter times, in the latter times, hindi sa ilang panahon. Kaya diba si Rason naman nakaroon nga si Pablo, panulay na to gali. Kaya wala siya asawa. Ang ginhambal diri at katama mga kauturan, sulat ni Pablo sa kay Timothy, in the latter times, sa ulihi nga mga panahon, buot siningo sa aton nga mga panahon mga kauturan, ini nga mga tao magtalikod sang pagtuo, magpamati sa mga malayan ng mga espiritu kag doktrina sang yawa, speaking lies hypocritically and having their conscience branded, they will forbid marriage. Okay, time, Mr. Negative Speaker.